May hawak umanong record si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng palitan ng text messages ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa bilyong pisong halaga ng budget insertions mula December 2024 hanggang July 2025. Kabilang na ang delivery ng nasa 8 bilyong pisong halaga umano ng salapi. Ipinakita umano ang record na ito kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice at sa isang alkalde. Para sa mga kongresista, matibay na ebidensya umano ito ng direktang pakikilahok ni PBBM sa flood control corruption scandal. Si Adrian Bersamin, nasa kanya yung mga deliveries ni Bernardo at direktang nire-report niya kay Pangulong Marcos, no? At ang sinasabi nga, merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President, no? Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries, no? Tapos may acknowledgement ng Pangulo. Okay. Tapos may mga serye ng mga report, no, kung paano gagastusin, hinihingi ang approval, no, ng Pangulo, no. Katulad ng sinabi, ang maraming mga exchanges dito ay nagpapatungkol sa election campaign expenses. Nangyayari ito, at least yung maagang bahagi ng komunikasyon ay nangyayari sa panahon ng campaign, no? From January to March, no? April, May, tuloy-tuloy 'yon. Tumanggi na si Representative Tino na ipakita ang screenshot ng sinasabing text messages. You know, it's better that, for example, Congressman Leviste be the one. Bakit? Because he can explain the provenance of these records. Siya ang mas makakapagpaliwanag kung paano napasakamay sa niya ang mga records na ito. Ayon naman kay Representative Erice, sa bahay umano ni Congressman Leviste sa Batangas gumawa ng affidavit si Adrian Bersamin dahil natatakot maging fall guy. Ipinakita pa umano sa kanila ang CCTV footage ng pagdating ni Bersamin kasama ang mga abogado nito. Bago ito, iginiit ni Congressman Leviste na higit pa sa Cabral Files, nasa kanya umano ang ebidensyang nagpapakita ng pagtanggap ng kickbacks. Hamon naman ng makabayan lawmakers sa Office of the Ombudsman at sa dalawang kapulungan ng Kongreso, imbestigahan ang ebidensyang ito laban kay PBBM. Dapat imbestigahan ang mga officials na yan, dapat magkaroon ng pananagutan. Hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito. Nandyan yung committee natin on good government and public accountability, nandyan din ang Blue Ribbon Committee. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Dapat imbestigahan at dapat magkaroon ng pananagutan. Kinukonsidera rin umano ng Makabayan Bloc na sampahan ng kaso ang mga dating Malacanang officials na sangkot sa flood control corruption scandal. Ine-explore natin, pinag-aaralan natin yung pagfa-file ng kaso sa mga sangkot doon sa DPWH, Yusek Bernardo affidavit, for example, and yung ebidensyang ito, sinabi din dito na may involvement, no? Ang mga Bersamin, ang dating DBM Secretary Pagdanganan, ang dating si Olivar, for example, etc. Lahat po ito ay kailangang ilabas, no, yung kanilang version of their story. Giit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi bago ang bigyang intriga ang Pangulo ng mga taong nais umano siyang mapatalsik sa pwesto. Wala rin anyang katotohanan ng mga paratang laban kay PBBM. Ligtas ng 1 taon mula sa impeachment si PBBM matapos tuluyang i-dismiss ng Kamara ang mga reklamong impeachment laban sa kanya. Samantalang immune from suit o hindi rin maaaring sampahan ng anumang kaso si PBBM hanggat Pangulo ito ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.